para sa mga taga rito. Talagang ano, no, very alarming, tsaka nakatakot para sa mga andito nakatira. Kasi maaring aabot yung apoy, no, kung hindi man maapula. May mga rep na nga sa labas, so nakaready na. Ito kasi just in case na kahit pa ano naman, kahit pa may kapasidad ang ano natin dito, bumbero na makaapula agad ng sunog. Pero under control? Siyempre. Ay, under control na daw. Bilis. Maganda. So, yan, no? Haba ako'y nasa Great Wall kanina, parang narinig ko yun, no, na may ano nga daw, sunog. Ito sa may 21C Davao City. So, siguro estimated. Siguro estimated ko dito nasa mga so estimated ko, no, since 5:46 to 5:48 na, so siguro mga 30 minutes ago, no, mga around 5 talaga, no, mga 5:10. Diba, no? Nakatakot to, nakaka-alarming. Tsaka lalo sa mga taga rito, may trauma na, no? Ayaw nila ma-experience ulit yung mga ganong sunog-sunog. Ayan, no? Labasan ng mga ref. Meron tayo narinig na, ano, ha? Nagsabi-sabi doon na nakasalubong natin, fire under control. So, sana nga, no? Ayun na, sigsubok sa dagang... Ito lugar na to dito, panay ano to dito talaga, sunog. Pagka parang hindi na to nagiging bago or no surprise. Ito yung ano, ha, lugar na to dito sa Davao City, ang maituturing natin na parang Tondo style. Hindi siya slums, pero ano siya, ang mga bahayan dito dikit-dikit talaga siya. Kumbaga maliit lang siya na lugar pero maraming tao. So parang Tondo nga ang style, pero malinis, tahimik at mas safety na version. So ngayon, hindi na ako magna-narrate dito, kundi ipapakita ko na lang ho sa inyo ang lugar, yung mga bumbero, mga fire trucks, mga firemen, tsaka yung ano natin, mga fire volunteer, at tsaka yung mga residente mismo, no. So dito tayo, ha, time check tayo ulit, 5:52 na ng gabi, hapon, no. So Huwebes, October 2. Ito palang direction na to dito, papunta dyan ay dagat. Tapos sa kabila naman ay papuntang highway, kalsada. So gusto nila tayo mula sa highway, papunta rito papasok sa looban para makita ko, maipakita ko sa inyo or makita ko ninyo kung gaano ka hirap, no, kapag limited space sa daanan. So may hirapan yung bumbero natin makapasok. So okay. So balik, puntahan natin yung ano, kalsada, pinaka highway. Tapos balik ulit tayo dito, papalapit sa may sunog.
Ayan na, kita nyo ha, ganyan ang hitsura sa lugar dito sa nasusunog sa may Barangay 21, Davao City, Quezon Boulevard, Yapi. Diba, hindi lahat makapasok no? Kasi parang magiging one way lang yung ano, settings. Okay, punta pa tayo sa pinaka-highway, pinaka-main road. So, di pa tayo nakapagtanong at this very moment na kung ano na yung status ng sunog, no? Kung under control na ba siya, fire out na ba? Kasi kita natin may mga paano, may mga parating pa, no? Or kakarating lang ng mga set of fire trucks. Ito na yung pinaka main road highway, Quezon Boulevard kung tawagin. Mga pala no, para sigurado kung saan yung sunog banda. So ito pala sa kalye na to dito, pinakadulo. Anong kalye ba to dito? Wala nakalagay no, wala nakasulat. Basta ganito na lang sa may Minute Burger. Fatima ba to? O tama, Fatima extension. So, Fatima Street. Yan. Fatima Church. Tapos, Quezon Boulevard Highway. Tapos, pasok dito. Diretso, no? So, Fatima Extension. I'm not sure, no? Kung anong pangalan ng kalye. Basta, ang pinaka-ano nito, landmark is Minute Burger, Cebuana Lowellier, Botica Carina, Rose Bake Shop, M. Lowellier, Generica. Yan. Tapos, Fatima Street. Fatima Church. Diba? So yun yung ano, yun yung pinaka kalye, pinaka landmark. So sa mga taga Davao diyan na mayroong kamag-anakan or sa mga may kamag-anak dito sa Davao City na nakatira particular dito sa may Barangay 21. So ito ho yung lugar na nasusunog. Bali diretso ka dito, Fatima Extension nga kung tawag ko dito no. So Fatima Extension. Tapos diretso pinakadulo. Yun na yung nasusunog. So tara, diretso na tayo. Oh, kawawa, nagiyakan sila. Si Jante po, no? Si Jante yun, umiiyak, dalawang babae. Holy Cross, tsaka Ateneo yata yung isa. Kawawa na, umiiyak sila, baka nasalugan. Sana nasalugan lang. Kasi, oo, malungkot. Nakasama ng loob kapag ka nasunugan ka ng mga gamit, pero mas worse doon kung mayroon kayong kamag-anakan na nasugatan, no? Nasaktan. So yung mga material, oo, pinaghirapan natin na ma-achieve yan, ma-acquire, no? Mabili, makuha, pero at least kaya nating hanapan pa ng paraan, trabaho ulit para makabili ulit ng gamit na nawala. Pero yung buhay, kinahirap, hindi pwede i-replace. Ito may may nakalagay na street. Ano nakalagay dito? Purok. Purok. Hindi pala talaga street ang pangalan niya, no? Purok to. Block 51, 57. Barangay 21. Or also known as Yapi Boulevard. So kahit pa high-end, high-tech, modern yung ano natin, mga
fire trucks, tapos mahusay ang ating mga firemen, no? Mga kumbirohan natin, mga magaling. World class din ang kanilang galing, no? Well trained. But still, ingat pa rin tayo, no? Huwag tayo talagang pakampante na sige, okay lang maiwanan na nakabukas ang gasol kasi or naiwanan na nakasaksak yung mga appliances habang tayo aalis. Total, may bumbero naman na magagaling, no? Hindi ganon. So extra careful pa rin tayo, no? Lagi talaga natin i-train ang mga kabataan, mga family members. Andyan yung sunog. Try pa nating makalapit. Try lang natin ha kung makakuha tayo ng information kung anong source ng sunog. Pero syempre yung mga ganyan kasing bagay, hirap dyan yan, no? Hindi pwede i-disclose yan kasi parang nakasala, ano yan eh, nasa pagitan ng ano yan, mga bombero at pulisan, investigator. So tayo mga nakikimartis lang, hindi pwede yan na ano, na makikisaw-saw tayo sa mga ganyang ano, tawag nito, information. So yan o, kita na natin yung maapoy dyan. So I doubt kung makakapasok pa tayo. So yun na nga, no, at sinubukan nating magtanong ng isa lang so far ang ating napagtanungan na taga ano, fire dyan, no, Filipino-Chinese fire volunteer. So, tinanong ko siya kung meron na bang update or idea, meron ba siyang idea kung ano na yung update sa or status ng sunog, kung fire, ano, under control ba or ano ba tawag dyan. So, sabi nila hindi naman daw. I mean, wala siyang idea pala. Diba, mga Filipino, no? Kahit may sunog na masaya pa rin, nakangiti. Anyway, ano pa tayo dito? Punta pa tayo sa unahan. Tanong pa tayo sa iba. Kung ano na yun, kung fire out na ba or under control or something, no? Asan ba yung sunog banda? Dito. Yan, o. Yan. Okay, no? So, ang update, tinanong natin yung isa sa bombero. Ang sabi niya, ang status ay ongoing. Ongoing meaning tuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban, pakikipag-away kay apoy, no? So, ibig sabihin hindi siya under control, hindi rin siya fire out, gano'n, no? So ongoing ang apoy. So ibig sabihin hindi naman sa in-expect natin, pero sana wag nang dumating sa pinaka worst to worst scenario or cases. Nasunog
taon na nasunod mo karon? I mean, ba na sa last year, di ba? Oo. Okay, oo. Kato ba nasunugan sana nakabalik na ba yun? Nakabalik pa itong uban, murag wala yata na. Wala na pila to. Okay. Masang oras na lang ano? Masang oras na nag-start pinaka ano? 5, alas 5, ana? Alas 5 Gs? Nang start yun sa imong ano? Pagkabalo? Oo. Pero wala pa mo ka ng ano no? Kung kisay asa ang pinaka... Oo. Sa inyo hanap, wala mo nakuha sa kaldero? Kapilan mo nasunugan tara ama? Duha pa lang. Katong una mo nasunugan o sa inyo nakuha nga kanang ayuda sa lokal? Mga bugas no? Wala ka na mga libre kuan, mga materyales kahoy wala. Cash assistance do grocery ana, tambal. Okay. So mo to no nagsugod no mga around alas 5 no. Ba't pa daw ongoing pa daw ingon sa bumbero. O ongoing pa ang ano ang kalayo. Sige ma'am. So ito Santa Cruz Chapel, Zone 6, Barangay 21C, Riverbed, Purok 8A, Piapi Boulevard, Davao City. So nakausap ko si Kuya na taga rito lang din no. Diyan lang sa looban lang din. So bahay niya rin sunog na rin no. Kawawa, tupok ang apoy pero okay na 'yun. Basta may buhay, may pag-asa. Anyway, bali ang ano dito, ang ano history para sa sunog is February 2022. February 2022 nasunog tong lugar to dito tapos parang kakabawi lang nila. Sana. So ngayon nasunog ulit. So, siyempre, hindi tayo pwede magbigay ng conclusion dyan. Pero ako naman, ang masasabi natin dyan siguro, no, kung siyempre, di ba, every sakuna, tayong mga tao, gobyerno, community, pero naman talaga tayo dapat na parang gagawin, no, na solusyon. Kasi problema yan, no? Every problem, there's a solution talaga dapat yan. So, ano sa tingin nyo ang magiging solusyon kaya para maiwasan yung sunog? Lalo na sa mga gatong lugar, no, mga bahay, dikit-dikit, tabi-tabi. So, sabi yung ano, yung usok, hindi pwede. Nakasukukit. Okay, so parang ano na tayo no, parang aalis sa lugar at mamaprotect tayo dito. Usok, galing sa ano, sa mga gulong, guma. Dito banda no? Di ba last, nasunod rin pinakalas, February 2022 mo na nasunugan, di ba? Oo. Sunod na pag-usap. Inyong balin apil? Oo. Ay, di lang kumpiyansa kay matod pa sa bumbero, ano pa daw ongoing pa. Yung gamit, nagawas na? Very good ah. Palo, wala pa, ongoing pang kayo. Oo, ongoing. Pagkaya. Kasi tapasi. Withdraw no? At maano tayo, masupukit, maaaring ikamatay. Delikado yan. So yun lang ang update na nakuha natin as of 6:12 ng gabi. So ano pa rin, ongoing pa rin yung apoy, ongoing pa rin yung pakikipaglaban ng ating mga kabumbiruhan sa apoy. Paano ito makalabas? So hirap makadaan at tusok. Grabe. Hi guys! Yo, shout out. So kaya tayo magmadali bago pa tayo maubusan ng shout out. Shout out! Sunugan na po balik! Shout out! Sunugan na po balik! Pinulo! So kailan natin withdraw bago pa tayo maubusan ng hininga no? So pukit na tayo dito. Nakatakot din pala talaga mag no? Mahirap pala maging media man din sa totoo lang sa mga ganito sunog. Grabe yung apoy. Pero sa mga nasunugan at malapit lang dito, wala, adrenaline rush na yan. Hindi na nila yan masyadong alintana yung usok. Apoy, kaya yung iba na hinihimatay na lang. Dahil nagsama-sama na no, suffocated na sila. Plus, anxiety pa.
maliban sa mga mga firemen natin, mga bombero, maliban sa kanila na delikado ang trabaho, maging ang ano din pala, no, mga nagko-cover ng mga taga-media, kasi buwis buhay din ang nakasalalay, kasi maaaring masupukit talaga doon, masunog na usok galing sa mga sunog na mga gulong, guma. So okay na tayo dito ha. Ulitin ko, 6:15 ng gabi. So tinanong ko yung kabumbirohan doon na ating nakasalubong doon sa pinakamalapit sa sunog ay nasa ongoing pa rin ang pakikipaglaban nila sa apoy. So palabas na tayo sa may kalye, main road. Balik pa dito. So grabe, no? Sikip yung daanan. Actually itong kalye na to ganito ay ano lang siya, no? Two-way lane. Ano lang siya, para sa mga kotse, pwede, no? Yung mga maliliit na sasakyan. Pero mga bombero, mga fire trucks, kita nyo naman, occupied ang isang ano lang, isang occupied lang, no? Ang isa. So kita nyo na sa may Santa Cruz Chapel, pinakadulo, likod nun. And pagkaalala ko nga talaga, nasunugan na yan dan dati. So ito yung pinaka-purpose pala nito talaga, mga ganyan sa syudad. So ito yung ginagamit talaga para sa mga sunog galing. So imbes na iigib pa sila kung saan, dito na lang yung hose dikta. Okay, so patuloy pa tayo maglakad palabas nung mag-aalis sa lugar. At pinatay yung ilaw, no? Yung kuryente, knock out. Kaya na, no? So labas na tayo. Yan na yung pinaka main road. So ligtas na tayo sa kapahamakan. Hindi na tayo masupukit, hindi na tayo mahimatay, ano? Okay, so yun lang, ingat ha. So ako personal opinion ko lang to, para maiwasan yung ganyang sunog, lalot yung lugar na yun ipaulit-ulit na nasusunog. So ibig sabihin kulang siguro, or baka baka may pagkukulang, no, yung mga leader nila sa lugar nila, purok leader, purok chairman, barangay captain o sino man, no, para paalalahanan, kasi ganyan community talaga yung tulong-tulong. So community joint efforts talaga yan. So dapat sama-sama, no, magkakaisa ang mga taga-community, taga-purok, na yan nga, mag-ingat. Wag basta-bastang wag basta-bastang mag-iwan ng mga kandila, wag basta-bastang mag-iwan ng mga bagay na nakasaksak. Kasi pag nasunog isang bahay, yan malabo, hindi malayo na makabiktima din siya ng ibang bahay pa. So gaya niyan, di ba? So isa lang yung nagkamali, damay-damay na lahat yung mga nag-iingat. So siguro kailangan nila mag-meeting, no, ng mga taga-purok o paano man. Pero akin lang naman to ha,
So maaring magmi-meeting lahat, no? Sa ano, mga purok ba, 'di ba? Para walang ganyang mangyari, lalo't paulit-ulit, 'di ba? Sa mga ganyang lugar ng mga bahay dikit-dikit, ano yan is prone talaga sa sunog yan, mga light mga light material paggawa ang mga kabahayan. So ano yan, dapat i-anticipate na natin yan, no, ng mga residente na possible talaga masunog at kakalat bigla, kaya gagawa ng parang solusyon, no, pag may time. So yun na siguro, maraming thank you sa mga nanonood. Sana ay okay yung aking paghahatid ng balita. Time check 6:21.